Yun nga, nung nag-scout platoon leader ako doon, so doon ako lagi sa harap, nagli-lead ng tao kasi gusto ko lead by example ang scout ranger eh. May isang panahon, may isang beses na meron kaming information na nagsasabi na ang kalaban more or less 30, no? Kulang-kulang 30 na nandun daw sa isang area sa bundok ng Mabini. So nag-jump off kami gabi. So mga 10 days yun na operation. So 10 days din yung dala naming mga load. So napunta kami sa area, inassess ko at nag-tracking kami. Eventually nakita namin yung tracks ng kalaban. Sinusundan namin. Open area, paakyat. So sabi ko sa tropa, hindi tayo mag-approach ng diretso. Since walang daanan sa kaliwat kanan, puros bangin, sabi ko, skirmish tayo at sigurado lang dyan yung kalaban. So ready to fire tayo, sabi ko. Assault tayo. Tutok lahat ng baril sa harap, observe, at ready to fire pag nag-move. So in other words, nag-assault kami. Maya-maya sabi ng tropa, sir, parang may landmine sa harap. So sabi ko, tigil muna, hold, assess. So reposition tayo. Sigurado, nandyan na yung kalaban sa harap natin. More or less, 50 to 60 lang yan, nandyan na yan. So nag-reassess kami, nag-reposition, skirmish. Pag skirmish namin, hinarap namin yung kalaban, biglang sumabog yung landmine sa kaliwa namin. So dun, natamaan yung ibang tropa ko, na-wounded sila. Tapos nag-drop na kami at return fire. Habang nagre-return fire, pa-drop kami, doon naman ako tinamaan sa pako ng kalaban. So, nung tinamaan ako, of course, adrenaline rush kicks in. Sabi ko sa tropa ko, i-tourniquet mo. Habang nakadapa, nagpupukpukan. So, nagtutourniquet siya sa likod ko. Nung okay na, balik na naman sa labanan. So, ginapang namin yung kalaban at yung isang platoon namin sa likod, pinamaneuver ko. Pinamaneuver ko sa kanan para sila yung papalo sa flanks ng kalaban. So eventually, na-repel namin yung kalaban, umatras sila. Then na-medivac ako kasi nga wounded ako. So hirap pala sa pakiramdam na tingnan na palayo yung chopper, yung helicopter, nakikita mo yung kasamahan mo maiwan sa baba. So may nag-relieve sa akin para dalhin sila. So naka-recover ako sa admit ako sa Kampanakan Station Hospital for ilang days lang kasi nga yung paa ko sa left na paa ko ang may tama. Hindi naman nabuto, laman naman. So okay lang. Medyo masakit, malalim. So sabi ko sa hospital, balik na ako kasi matagal na ako dito sa hospital kasi company commander ako that time eh. Pag company commander ka kasi, pag umalis ka sa kampo mo ng ilang kahit 5 araw o higit lang eh, parang feeling mo, parang hindi mo kaya pabayaan yung company mo kasi na ganyan eh. Kasi you are a company commander. You are concerned sa lives ng mga tao mo, lalo na sa field kami. So, I insist na bumalik. So, nag-sign lang ako ng waiver na ako yung mismong willing na bumalik kahit hindi pa fully healed yung pa ako. So, eventually, bumalik ako. Then, maya-maya, nagsabi na naman si Sir Tanso na, Bads, may kalaban na naman tayong namataan. Kaya mo bang lumakad? 1 month pa lang ako nun. So, sabi ko, yes, sir. So, walang hesitation. Yes, sir, kaagad. So, fresh pa yung sugat ko, lakad ulit. So, yung kwento naman nun is, tinatrack namin yung kalaban, paakyat kami sa isang bundok, dumaan kami sa isang bahayan, madaling araw, then merong nagpatunog ng kawayan. No? Pinatik-patik yung kawayan, malakas. So sabi ko, alerto, yung kalaban sigurado nandyan sa harap, sa taas. So eventually, inakyat namin, cautiously, position kami, then inobserve namin yung area. Then maya-maya, pukpukan na ulit. Doon ko nakuha yung second wounded ko, no, medal.
Actually, ligaw na bala yun, tumama, nag-ricochet, at pumalo sa kanang paa ko naman. No? So, left and right na. No? So, fortunately, yung mga tropa, hindi naman ganun katindi yung mga tama nila. May na-wounded kasi may naka-in-place na pala ng mga landmines along the way. Hindi namin alam, nandyan lang pala sa paligid namin. Buti na lang, walang may nadapa na tropa doon. At naunahan namin yung kalaban that time, kaya hindi nila napasabog ng ibang mga IED o improvised explosive device na tinatawag nila. So, doon ko na ko yung second wounded personal medal ko. Then evacuate ulit ako sa hospital. Yung isang kwento ko naman, konti lang kami noon. Mga 10. Actually, violation naman ng kwan yun eh. Ng SOP na. Kasi that time kasi, ang company ko, nagkakandak din ng that time, PDOP pa ang tawag, no? Peace Development Operation Program. So nakakalat yung tropa ko, nakadeploy. Yung available troops ko that time is only roughly 10. So pang 11 ako. Sabi ng battalion commander ko, Bads, merong kalaban, mga nasa 70 to 80, nandito yung area nila, positive, pasukin nyo. So sabi ko, yes sir. Ilang kayo? Sabi niya. Sabi ko, sir, pang 11 na ako. Sabi niya, okay lang ba yan? Kaya niyo ba yun? Sabi ko naman sa kanya, sir, hindi ko kailangan ng maraming tropa na ang karamihan hindi naman lumalaban. Konti lang kailangan ko. Pero basta lahat lumalaban. Okay na ako doon. So, yun. Binuo ko yung 10 tropa ko. Plus may isang section from the scout platoon na si First Lieutenant De La Cruz that time. Siya yung mortar platoon na nagdadala ng indirect fire support time. So, eventually, pinasok namin yung bundok. So, nakita namin yung tracks ng kalaban, sinundan namin. So, since may mortar kami, ini-employ ko siya ini-employ ko siya sa likod, and then i-establish ako ng mga target sa harap in case na may kalaban. Mag-deliver na lang siya ng indirect fire support niya, which is yun talaga nangyari. No? Bago namin inakit yung hill na I believe nandun talaga yung kalaban, so sabi ko sa kanya, Bok, imarkahan mo na itong mga places na ito sa mapa at sigurado nandyan sila. Papasukin namin. Pag positive, mag-deliver na kayo ng mga mortar rounds dyan. So, nangyari, ginapang namin paakyat, positive, nandun yung kalaban, nagpasabo sila ng landmine, so nag-deliver siya ng indirect fire support. No? Doon, na-repel namin yung kalaban. So, 10 race, nag-exit yung more or less 70 to 80 na kalaban at tumawid sa ibang area, na-encounter naman sila ng mga division recon company doon, no? Ping-pong sila, kumbaga. So, ilang beses na nila na-encounter. So, ang result nun yata, marami ang nag-surrender na kalaban eventually after a few weeks. Isang kwento ko naman, may isang kwento din ako na may ginapang kami na area ng kalaban at habang gumagapang kami, maliwanag, nakita namin yung landmine na nakalay sa
Ako nga pala si Major Ariben Hernaez, Infantry Philippine Army. Graduated class 2009, Masay Lahi class of Philippine Military Academy. So, ang kwento ko, before ako pumasok sa academy, nung bata pa ako, ay mahilig na akong maglaro ng mga larong gera-gera. So, meron ako mga laruang army men at pinoformation ko yun. Lingid naman sa kalaman ng parents ko na siseryosohin ko pala yung laro ko na yon nung bata pa ako. So, nung pumatok ako ng high school sa University of San Agustin sa Iloilo, nag-manifest yung potential ko nung fourth year high school ako, nung nag-join ako ng CAT 1 unit namin. So, ako yung naging corps commander doon. Then, come college, sa same university, nag-apply ako ng Reserve Officer Training Corps. So, after 1 year and a half, supposed to be ako na yung incoming corps commander doon, I got the chance na mag-exam ng Philippine Military Academy. And yun, nabiyayaan naman tayo ng opportunity na makapag-aral sa academy. So, nung nag-aral ako ng 4 years sa PMA, nagulat din yung mga classmates ko kasi hindi ako nagpaalam sa college na aalis na ako. So, after ako na mag-graduate, hindi ko pa alam kung ano yung Scout Ranger. Nung 4th year ako, meron akong roommate, my very best friend, yung pinaka-close ko na mista ko, si late Lieutenant Abner Trasnacion. Late Lieutenant kasi pumanaw siya noong 2013. Kukwento ko mamaya kung paano siya pumanaw at bakit 2013 na siya pumanaw. So yun, no, Scout Ranger, siya pa yung nag-iya sa akin na mag-Scout Ranger na sa Army kami. So sabi ko, sa Army tayo, walang iwanan. Pag nag-graduate tayo dito, sa Army tayo. Hindi tayo mag-Air Force, hindi tayo mag-Navy. So before kami bago kasi mag-first class sa academy, ay you got to choose yung yung branch of service nyo. Whether Army, Air Force, or Navy ka gusto mapunta. So nung nag-gather around na kami sa isang room to choose, nung first class na kami, nagulat ako at nag-Air Force siya. So hindi nasunod yung napag-usapan namin. Late Nation was from the Fraxtat company. Ako naman ay sa Golf company. So yun, in-approach ko siya. Sabi ko, Nash. Nash kasi last name basis kami pag nag-a-address ng mga mista sa academy. So Nash Nation. Sabi ko, kala ko ba Army tayo? At niyaya mo ko mag-Scout Ranger. Sabi niya, changes sa plano dahil may na-meet nga siyang girl. So, gusto niya maging family man. So, yun. Nirespeto ko naman yun. So, sabi ko, sige, good luck. At tuloy ko sa Army. At that time, hindi ko pa alam ko ng Scout Ranger. Nababalitaan ko sa ibang mga upper class na sobrang hirap daw nun. So, parang hindi ko nakikita yung sarili ko na kakayanin ko yun nung time na yun. So, nagkaroon ng panahon na pipili na. So, nung na-Army na ako, bago kami mag-graduate, pinapili na kami ng academy kung saan kami, o ng Army kung saan kami gusto madistino. Syempre, pag bagong mga mag-graduate na academy, gusto gera. Siguro doon kami na-orient, no? Kasi maalala ko talaga, the academy has groomed and spent a lot of money for you. So, the government will make the best out of you. Baga. So, tama din naman. So, yun lahat. Gusto mag-signify ng Mindanao. Fortunately, yung lumabas sa akin sa 7th Infantry Division, which is based sa Luzon. So, naka-area of responsibility sa Luzon. Medyo nalungkot ako kasi ang action that time, panahon na yun, 2009, 2010, nasa Mindanao lahat. So, nag-report ako sa 71st IV after 1 month.
At na-assign ako ng scout platoon, platoon leader ng scout platoon ng headquarters company. That time, si then Colonel Milcadis Feliciano yung naging battalion commander ko. So doon ko na kuha yung first encounter ko, yung sinasabi nilang baptismal fire. Yung kwento nun, nag-jump off kami from battalion headquarters to Kalinga. Matataas yung bundok doon. Napakalamig. First, fresh graduate from the academy, wala pang kaalam-alam sa operation sa bundok. After 1 week, pinahawak na sa akin, pinadala na sa akin yung isang platoon minus na tinatawag namin or section ng mga tropa. That time, isang squad pa lang ang dala ko, galing batalyon, at nag-link up lang kami ng another squad ko sa bundok. So ganun ka fluid or kabilis ang mga nung planning kasi urgency yung kailangan. So in other words, nag-link up kami sa bundok, gabing-gabi, hinanap ko isang squad namin, doon ko na na-meet yung mga squad leaders ko, yung mga tropa ko, nagkaroon ng malit na briefing, tapos lakad na. In other words, matagal kami sa bundok na yun, halos 1 month kami. Pagbaba namin, na-meet ko yung ibang upper class ko doon, so welcome nila ako. Maya-maya, may intelligence na naman na, sir, positive yung kalaban, namataan sa ganitong lugar. So, malapit lang. Hindi pa kami nakapaglaba, hindi pa natuyuan ng uniform o medyas, jump up na naman. So, kasama ko si Den, yung Bravo 6. Meaning ng Bravo 6 is yung Bravo Company Commander ng 71st IB that time. Si Den, First Lieutenant Halwagi. Scout Ranger graduate din yun, PMA Class 2005. So, naglag kami. Nandun ako sa dulo. 3 sections kami. Nung hinahabol na namin yung kalaban, ang objective namin is bago lumiwanag, mapwestuhan na namin yung kalaban. So, funny thing is, naunan sina sir kasi galing pa kami sa operation after 1 month. Ang daming mga nagkaroon na ng gasgas sa paa. Tsaka mga haba sa singit, yung mga tropa. No? Punit-punit na rin yung iba, uniform. Tsaka yung combat boots, medyo punit na rin. Ganyan katindi sa army, pero lakad pa rin. Kasi nga, tawag ng tungkulin. So, naabutan kami ng liwanag, hindi pa kami nakapwesto yung section ko. Nag-radio sa akin si Sir Halwagi. Sabi niya, to, saan ka na? At nakapwesto na kami. Nung nag-link up ako sa kanila, ang sabi sa amin is nakaalis daw yung kalaban bago lumiwanag. Since dala pa namin yung pack namin, yung section ko, nagbigay ng instruction si Sir Halwagi sa akin na, to, sundan mo yung kalaban, mag-tracking ka at kakailis lang nila. In other words, sinundan ko. Nung sinusundan ko yung tracks ng kalaban sa open field, medyo hesitant pa ako kasi open area. However, may mga scout ranger qualified naman ako ng mga section members doon. So, nagkumpiyansa ako at nag-tracking kami. Nasusundan namin yung kalaban. Fresh na fresh pa. So, medyo kinakabahan ka kasi first time ko nakakita ng, uy, ito na pala yung mga tracks ng kalaban. Ito na yung hinahanap namin ng matagal ng panahon. So, sinusundan namin, yung tracks ng kalaban is pumalo doon sa baba ng ilog at paangat. So, very cautious kami na umaangat sa ilog. Then, pag pasok namin sa isang kubo, nandun yung nagkalat yung mga parang nagalaw nila yung mga pagkain doon. So, at that time, supposed to be yung isang platoon leader is nasa gitna dapat siya ng 2 squad niya. However, that time ako, nandun ako sa pangatlo. No? Pangatlo ako naglalakad. So, kinuha ko yung posisyon ng squad leader ng leading squad ko. So, lead scout, second yung guide namin, tapos ako. Nung lumabas kami sa kubo, meron akong napansing high ground sa kanan, sa right namin. Then sa left namin is pababa na, doon balik sa ilog kung saan kami nanggaling. So, sabi ko, dahan-dahan tayo at titingnan nyo yung trucks kasi baka nandyan lang sila sa harapan. So, cautiously, sinusundan namin. And then, after ko lumabas sa kubo, mga nakatatlong hakbang lang ako, pak, yun na.
bigla na lang yung lupa sa gilid ko, nagsipag talsika na. Naghang pa ako that time, no? Parang nag-pause yung world, no? Parang nag-pause. Tapos, saka ako nakakumad, contact right, kalaban sa kanan, baga. Saka pa ako hinila ng squad leader sa likod, sir, dapa. So, hinila niya ako pakaliwa, gulong-gulong pa kayo pakaliwa. So, yun na. Hanggang sa return fire na rin kami lahat. Doon sa kung saan nakapwesto yung kalaban sa high ground sa kanan. So, immediately, niradyo namin yung kasamahan ko, sina Sir Halwage, na sir, na-encounter kami, yung kalaban, ganitong position, location, and then sila yung nag-maneuver sa likod namin. So, at that time, siyempre, fresh graduate ako, wala pa akong alam. Ginaguide pa ako ng mga squad leaders ko noon. 2 squad leaders ko noon. Yung isa, Ranger qualified yun. Yung lead scout ko, Ranger qualified din. So, in other words, nasuppress namin yung enemy fires, nakamaneuver sina Sir Halawage. Unfortunately, nakatakas yung kalaban. That time kasi, section committee na lang yung mga kalaban. Nasa 6 to 8 persons na lang kasi ano na sila hinahabol na sila ng ilang buwan na. So after na encounter na yon, doon ko naramdaman yung pagod, yung nanlamig na ako. Kasi doon ko na-realize na paano kaya ako tinamaan ako doon? Naghang ako. No? Pero yung tropa, sila yung nag-guide sa akin. So ibig sabihin, here comes a second lieutenant, totoy na totoy, walang kaalam-alam sa field. Pero yung mga kasamahan ko na much older than me, i-guide ako. Lalo na yung mga scout ranger qualified na mga tropa namin. Doon ko nakita yung bangis ng mga scout ranger na mga qualified na personnel namin. Ng mga tropa ko. No? May isa pa doon. Every time nga na maalala ko yung kwento na yun tumitindig yung balahibo ko kasi sabi ng kasama ko, ng isang tropa ko, si PFC Istopel that time, sabi niya, sir, next time wag kang pumuesto sa harap. Doon ka lagi sa gitna, sir, para makontrol mo kami. Di baling kami ng tamaan, sir, wag ka lang. Isa yun sa mga parang mapaiyak ako pag naalala ko yun kasi yung concern nila sa isang leader na wala pang ka-experience pero ginaguide na nila sa maayos na paraan. So, isa yun sa mga memories ko na hindi ko makalimutan sa infantry battalion ako. Nung nasa 71st Infantry Kaibigan Batalyon ako. So, kung makikita nga kami minsan, nagyayakapan pa nga kami kasi ang dami naming samahan sa bundok. No? Sa Sierra Madre, Mountain Range. Mga kabundukan na yan. Nalakad na namin yan. So, doon sa 71st IB, doon ko rin na-experience yung maging platoon leader. Yun nga, no? Tapos, nagkaroon ako ng mga company commanders. Eventually, nung nalipat ako sa Charlie Company under kay First Lieutenant Giovanni Toledo. Come 2013, nalipat, or 2010, biglang may message ang Island Quarters na i-operational control kami sa 1001st Infantry Brigade noong May 2010 after ng national elections sa Compostela Valley Province. Ngayon ay Davao de Oro na. So, nagulat kaming lahat kasi Mindanao na. Finally, sabi ko sa sarili ko, eto na, Mindanao na. So, sa isip-isip ko lang, blessing in disguise din. Hindi naman sa hinahanap ko, pero siguro may purpose kung bakit kami pupunta doon. So, after May elections, bounded by the Navy vessels natin, BRP 1550, is naglayag kami ng 3 araw sa dagat hanggang makarating kami sa Mako ng Compostela Valley Province. There, mas lalong matindi ang naging experience ng 71st IB at naging main effort kami sa campaign nila against insurgency sa buong province ng Compostela Valley Province. That time, ang battalion commander na namin si Commander 8th Infantry Division ngayon, then Lieutenant Colonel Ligayo. Noong 2013, nakapag-decide ako na mag-Scout Ranger. Kasi noong 2012,
nung habang nagbe-basic infantry officer course ako, may na-meet akong upper class na organic ng Scout Ranger, 1st Scout Ranger Regiment. China-challenge niya ako noon na, Bok, mabilis kang tumakbo. Every time pala mag-PFT kami o physical fitness test, hinahabol niya ako sa takbuhan. Then, si Captain Granados. So, sabi niya, mabilis kang tumakbo, hindi kita mahabol. Mag-ranger ka, sabi niya. So, sabi ko, yes, sir. Napa-brace up din ako noon. Sabi ko, yes, sir, mag-ranger ako, sir. So, after ko na mag-basic, bumalik na kami sa units namin. So, nagpaalam ako mag-schooling ng Scout Ranger course sa Camp Texon, Bulacan, sa then Scout Ranger Training School pang tawag nun, SRTS. Pinayagan naman ako ng bagong batcom ko that time na si Lieutenant Colonel Borja. So, galing pa akong bundok nun. Tinawagan ako ng mista ko, si then First Lieutenant Gamos. Sabi niya, Mista, saan ka na? Punta ka na dito sa regiment at nandito na ako. So nagulat ako na nandun siya sa regiment at sabi ko, Mista, nasa bundok pa ako. Pero hayaan mo, magpapaalam ako pagbaba namin at hahabol ako dyan. In other words, napayagan naman ako. So humabol ako sa kanya sa SRTS. So fortunately, na-accept tayo dun sa course na yon. And then naging O1, O2 pa kami. Meaning, siya yung naging most senior sa student sa class, then ako yung sumunod. So magandang samahan, magandang experience kasi mista ako eh. No? Maganda yung naging banding namin. Mas lalo naming na paganda yung samahan ng class namin sa course nito. One time, habang estudyante kami ng Scout Ranger, nagkaroon ng flag raising ceremony. So every time kasi may flag raising sa regiment, sa FSRR, First Scout Ranger Regiment, sumasali yung mga students. So naka-form kami, ako yung may hawak ng gidon namin, yung flag ng class namin. Nakita ko si Sir Granados naka-form din kasi that time meron silang mid-year conference sa Bulacan. So yung different company commanders from the different areas na na-deploy sa Pilipinas ay pupunta doon sa FSRR para magkaroon ng conference. So, after ng flag raising, nalapitan ko siya. Sabi ko, Sir, complied na ako, sir. So, nagulat siya. Sabi niya, Uy, tinutuon mo talaga. Sabi ko, oo naman, sir, nag-comply ako sa'yo. And then, ang sabi niya sa akin, magpa-organic ka, ha? Then, brace up ulit. Yes, sir. Magpa-organic ako, sir. So, in other words, nag-training kami for 9 rigorous months sa Bulacan. And after that, before kami nag-graduate, we got the opportunity to serve sa 9th Infantry Division during our test mission at naging task group. Panther commander namin, yung isang snappy naming upper class, no? Doon sa FSRR na legend din. So, from there, since sa 71st IB pa ako, ni-recruit nila ako na mag-volunteer to join the 1st Scout Ranger Regiment. And of course, as I have mentioned nga, nung nag-estudyante na ako, doon ko nakita sa Scout Ranger School kung gaano ka professional ang mga enlisted personnel. Na kayang-kaya nilang mag-train ng mga sundalo, both officers and enlisted personnel, na maging warrior, no? To serve the country in combat. Hindi ko lubos maisip na ganun pala katindi ang mga napunta ng mga personnel or na-assign ng mga personnel doon sa Scout Ranger Training School. They are combat decorated personnel. Kahit yung iba hindi na-awardan, okay lang sa kanila yon. It's because yung samahan sa Scout Ranger, sa 1st Scout Ranger Regiment, yung experience nila, yung buhay yung kasama nila, yung na-honor nila yung mga namatay na kasama nila, yun yung pinaka-importante para sa kanila. Decorations and awards, hindi importante sa kanila yun. The most humble personnel na na-meet ko is nandoon
sa Scout Ranger training schools. So, yung time na yon, I was really decided na mag-volunteer sa 1st Scout Ranger Regiment. So, nag-test mission kami sa Sorsogon. May mga buddies ako doon na nakapag-contribute sa 9th Infantry Division. Na-encounter sila, naka-recover din tayo doon. So, nakapag-ambag tayo sa campaign ng 9th Infantry Division. So, in other terms, nag-graduate kami, accomplished, at bumalik kami sa kanya-kanyang units namin. Nung bumalik na ako sa unit ko, yun din yung time na turnover ng battalion commander ko. So, papalitan ni si Colonel Borja ni Lieutenant Colonel Tanzo. Si Lieutenant Colonel Tanzo, Dennis Tanzo, is a Scout Ranger qualified also. During his time na enlisted personnel siya. So, he rose from the ranks and eventually naging battalion commander namin. Unang bungad ko kaagad sa kanya pag-report ko, "Sir, First Lieutenant Tornais reporting for duty, sir," sabi ko. Sabi niya, "Buds." Nung na-mention niya yung buds, no? Nung binanggit niya yung buds sa akin, doon ko talaga na iba pala talaga pag may tabak ka. Yun yung ibig sabihin ng Scout Ranger tab, no? Iba pala pag may tabak ka. Buds ang tawag sa'yo. Buds, sabi niya, balita ko, magpapa-absorb ka daw sa 1st Scout Ranger Regiment. So, ang sabi ko naman kay sir, sabi ko, "Sir, kung papayagan niyo po, sir." So, sabi niya naman, mag-CO ka muna or mag-company commander ka muna dito sa Bravo Company. So, of course, as an officer, yes tayo. So, yes sir, sabi ko. So, in other words, pinaupo niya akong company commander. But before that, ginawa niya muna akong platoon leader. Nasign niya ako as platoon leader ng headquarters company since may nakaupo pang company commander ng Bravo Company at that time. Hindi ko rin alam kay Sir Tanso na bakit ako favorite niyang piliin na laging maglakad sa scout platoon, ano? I believe it's because of the confidence niya sa isang graduate ng Scout Ranger course. So makikita, mamamanifest talaga yung dedication ng isang officer to lead these men sa combat kapag kapag isa kang Scout Ranger qualified. Siguro ito din ay isa sa mga masasabi kong pinagmamayabang ko rin sa sarili ko na during nag-Scout Ranger ako, hindi ko na pinoposisyon yung sarili ko sa gitna. Doon ako lagi sa harap. So, lead scout, guide, at ako lagi ang naglalakad. Kasi gusto ko makontrol yung buong tropa sa likod. Gusto ko makontrol yung buong tropa. Kung confident ako sa lead scout ko, pangatlo ako. Pero kung medyo alanganin ako sa lead scout ko, pangalawa ako yung nagiging guide. Hindi rin ako nagduduyan. Kasi uso yung duyan that time. Hindi rin ako nagduduyan. For the first 3 days ng operation namin, hindi ako nagbibihis. Combat boots na ako. Higaan ko lang yung pack ko, kukumot. Yun na yun. Yung duyan, hindi ko naging kaugalian magduyan ever since pag-graduate ko ng Scout Ranger kasi dapat mabilis ka mag-react kapag nasa bundok ka. So, as an officer also, dapat matatanong nyo, "Sir, di ba mabigat yung mga dala ng tropa pag naglalakad? Paano yung pagkain nyo? Paano yung tubig? May mga armas pa kayo?" Yes, napakabigat. Bala, baril, tubig, pagkain. As an officer, I also share the load of my troops. Nagdadala ako ng bigas, nagdadala ako ng gas, nagdadala ako ng dilata, at laging last priority yung sa akin pag i-consume. Kasi gusto ko lahat mo ng tropa magaan na yung mga packs nila for the first few days ng lakad namin. So, yun ang isa sa mga natutunan ko nung nag-graduate ako ng Scout Ranger course. To lead by example. To lead by example at ipakita mo sa tropa mo ano yung worth ng pagiging Scout Ranger mo. So, minsan din, sa ibang, so in other words, naging company commander na ako sa Bravo Company. Sa Mindanao, nag-jump off kami, doon sa areas ng Mako Mabini Pantukan, sa kabundukan ng mga Ugus Mountain Range.
malapit sa bulkang mainit dyan, sa Lake Mainit. So, minsan ako naman nagdadala ng mga companies, ng infantry companies namin since depleted nga or kulang yung mga officers namin doon. So, ganun din yung nagiging guidance ko o turo ko sa mga tropa, no? Habang naglalakad, habang sa bundok, once na nasa area tayo, dapat i-follow natin yung combat SOPs. Alam nyo, hindi madali, pero napaka-fulfilling mag-lead ng mga tropa sa field. May isang beses nga na gabi na kami natapos maglakad, tapos gumilid na lang kami, nakisiksik na lang kami sa gilid ng bundok para matulog, palipasin yung gabi, kasi hindi na namin makita talaga yung daanan at bangabangin pa. Hindi kasi kami dumadaan sa daanan ng tao eh. No, violation ng SOP ng standing operation procedures pag nasa bundok ka para hindi ka matrack ng kalaban. So from kabundukan ng Compostela Valley Province, natataw na namin yung Davao City, yung lights ng Davao City sa horizon, no? Sa Davao Gulf. Nakikita namin sa malayo yung... So napaisip ako, ang himbing ng mga tulog ng mga tao sa baba. And yet, here are some people, some men, na hindi natutulog at nagbubuwis ng buhay nila para mapanatili yung peace, yung kapayapaan sa mga bayan nila. So doon, mas saludo ako sa mga kasamahan naming enlisted personnel sa infantry battalions, sa mga special operations units, kasi they sacrifice themselves, no? Pagod, pawis, buhay para mapanatili lang yung kapayapaan na inaasam-asam natin. Ninyo, lalo na.